kontrata sa pamahalaan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na 1-year ban gawing 5 years ban, ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Isang Chinese businessman who posed as a Filipino, naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. How alarming is this? What do we know about this? Ano po yung sinabi ng Pangulo tungkol dito? The contractor was shot by a riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this? Lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra smuggling, nasabat ng Bureau of Customs ang kahon-kahon na hinihinalang smuggled cigarettes na may halagang 605.29 million pesos. Nadiskubre ng ahensya ang mga kontrabando sa kanilang isinagawang inspeksyon sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Ang mga nadiskubring sigarilyo ay walang tax stamps mula sa BIR at mandated graphic health warnings na naaayon sa batas. Iniimbestigahan na ng ahensya kung paano nakarating ang mga kontrabando na pinaniniwala ang nagmula sa Vietnam at China dahil sa mga tatak sa mga kahon nito. 3 individual naman ang naaresto ng mga otoridad sa operasyon at mahaharap sa patong-patong na kaso. Sasampahan din ng kasong kriminal ang may-ari ng nasabing warehouse. Aabot sa 8,647 master cases or 86.4 million sticks ng sigarilyo ang kinumpiska ng ahensya. Ayon sa pamunuan ng Customs, malaking tagumpay ang nasabing operasyon laban sa smuggling at pagkalat ng illicit goods sa bansa. Alinsunod ang ikinasang operasyon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na protektahan ang mga mamamayan sa mga iligal na produkto. Manggap na inyong mga katanungan. First question, Kenneth Pasyente, PTV4. Good morning, Yusek. Yusek, a contractor was shot by a riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this? Lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Tama lang po na imbestigahan yan para malaman natin ang punot dulo na yan at kinukondena natin ang mga karahasan na ito. Yan ay ayon sa Pangulo. Ma'am, follow up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipit na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot. At ipag-uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP, para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Follow-up question, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay para mabigyan ng idea yung publiko, for some, naging way din po ito to trace yung mga lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least ine-expose yung mga kamag-anak po ng contractors? Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Yusek, may mga nagsusulong na higpitan yung batas, regulasyon dito sa mga contractor na pumapasok sa kontrata sa pamahalaan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na 1-year ban gawing 5 years ban, ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Tignan po natin muna kung ano magiging detalye ng igagawing batas ni Senator Tito Soto para po mapag-aralan mabuti. Ito naman po ay para din sa bayan at para din naman sa mga negosyante na inosente naman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning.
Update lang po, Yusek, kung may bagong may inalok na po bang pwesto para kay former PNP Chief Torre at tinanggap po ba niya yung alok na yan? Meron po talaga inaalok katulad po ng sinabi natin at sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintayin na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito. Pero kasi sabi niya, ma'am, no comment siya regarding doon sa sa alok na posisyon. Pero sabi din niya na hindi daw po siya qualified, lalo na po daw sa NBI. Baka namang ibang posisyon na iaalok sa kanya. Okay. Ma'am, last na lang, eto na lang po. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno po kasi nananawagan ng investigasyon sa mga funders ng Ghost Flood projects at papel po ng Department of Budget and Management sa paglalabas po at pag-antala ng pondo. So ano po yung reaction dito ng Malacanang? Katulad ng sinabi po natin, pinag-aaralan po ng DBM kung paano at kailan i-release ang pondo. Kung ito naman po ay walang saro at hindi mapapatunayan ang mga requirements na na-comply, ay hindi po maglalabas ng pondo ang DBM. Regarding po, ma'am, sa last na po, dun sa investigation na gagawin po ng Kamara. Nag-file po kasi ng resolution si Representative Puno para nga investigahan po itong mga funders ng mga Ghost Flood Control Projects. Trabaho naman po nila mag-imbestiga. So, hindi po natin hahadlangan yan. Reminding everyone of our one question, one follow-up policy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may lumabas ulit na report na isang Chinese businessman who posed as a Filipino, naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. How alarming is this? What do we know about this? Ano po yung sinabi ng Pangulo tungkol dito? Okay, nakausap din po natin ang kinatawan po ng PCG at ito pong sinasabi nilang Chinese di umano ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga ng PCG. At sa ngayon po, ang sinasabi nilang tao o yung person involved ay tinanggal na po sa PCGA. At wag pong mag-alala ang taong bayan dahil ang PCGA ay isang civil organization at kung sino man po ang mapapasok dito, kahit foreigner po, ito naman po ay paggawa lang naman ng pagtulong, pagbibigay ng relief, pagtulong sa PCG, pero wala po silang access sa anumang mga operasyon at hindi po sila sumasampa sa barko at kung ano man ang operasyon ng PCG, wala po silang maaaring malaman doon. Yun naman lang po ang safeguards na siniguro ng PCG. Pero Yusek, sinasabi rin po kasi ni Senator Ping Lacson na may mga impormasyon na marami raw talagang mga sleeper agents dito sa Pilipinas. Ano po yung plano natin to dismantle itong mga sleeper agents na ito, if it's true? Actually, nadinig na nga po natin to sa news, kaya tinawagan din po natin ang NSC at ito po ang kanilang mensahe para sa atin at sa mga taong bayan. Ayon po sa kanila, we cannot go into specifics for security reasons, but we can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing these threats. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly when credible intelligence is verified. Recent operations have already led to arrest of suspected foreign operatives, which shows that our agencies are not standing still. We are working closely with law enforcement and intelligence units to dismantle espionage network whenever they may be. So, yun po. So, rest assured po na ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for all executive agencies. Ma'am, is the president willing to magpa-ano po ng lifestyle check? Lahat ng parte na ehekutibo ay ready for lifestyle check. So, ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pa ang Pangulo. How about, ma'am, sa kasi si Senator Risa Ontiveros,
she's also calling for the full disclosure of SALN. How about that matter po, ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at wag tayong medyo mamulitika patungkol dito. Okay, ma'am. Thank you Thank po. you. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. USEC related question on the lifestyle check. Nabanggit niyo po when you announced this lifestyle check na may involve po ang ombudsman dito po sa gusto mangyaring lifestyle check ng Pangulo. Can you tell us exactly how the palace wants the ombudsman to conduct a lifestyle check? Nabanggit po natin ang ombudsman dahil sila po ay may karapatan at may authority to initiate investigation on this matter. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging proseso or mechanics patungkol po dito, nasa ombudsman na po yun. Has the desire of the President been communicated to the recently appointed acting ombudsman Dante Vargas? Sa ngayon po ay tatanungin po natin kung ano po ang pinaka-recent na usapan nila at ibibigay ko po sa inyo kapag ka po ako ay nabigyan na po ng update. Salamat po. Thank you. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, follow-up lang po. Hindi po ba necessary ang SALN for a lifestyle check? Kaya nga po. Kaya nga po ready po lahat. So kasama po yung SALN. So, is the President willing to show his SALN? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. So, willing po si Presidente to show if necessary? Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Thank you po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. Sa Foreign Relations Committee hearing yesterday, Senator Tulfo responded to DFA statement that Taiwan's not recognized as a sovereign state. Sabi po niya, we're allowing ourselves to be bullied in the name of diplomacy and that diplomacy without deterrence is weakness. Comment po on that. Ang katapangan ay hindi nadadaan sa buntalan. Ang pagiging diplomatic ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagsalita na po rito ang DFA at si Secretary Lazaro na ang direktiba ng Pangulo ay diplomacy at rule-based approach. At sinabi rin naman ng Pangulo na we are not waging any war at sinabi rin niya na hindi tayo uurong sa anumang labanan. Thank you po. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good morning po ulit. Yung Chinese Ministry of Defense called the Philippines a disruptor and troublemaker in the South China Sea following po yung recent activities ng Philippines and Australia sa South China Sea. Sabi po nila, Manila is acting recklessly at the behest of external powers. Siguro po, how does the palace want to respond to this kind of accusations? We cannot stop China from making its own narrative. But they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws, on clause, arbitrary ruling, and for our being independent country. Sa ibang topic naman po, kahapon na-tackle po sa Senate Foreign Relations Committee yung issue po ng Taiwan. Kasi po natanong yung sila DFA and other government officials on the contingency plan in case po a shooting war breaks out in the island. Sabi po, meron namang contingency plan but when pressed further, nagtuturuan po kung meron bang budget for the contingency plan because the senators are also doubting our capability to evacuate yung large number of Filipinos from the island. May utos po bang Pangulo to fund itong contingency plan na to sakaling magkaroon nga po ng gulo? Tama po si DFA Secretary Lazaro na meron pong contingency plans. So, nothing to worry. Kasi nagawa na rin po natin ito, nagkaroon ng issue ang Israel. Wala sa budget, pero nakaya po natin. So, hindi po kailangan mag-allot ng another budget for Taiwan specifically? Hindi naman po kailangan. That is the last question. Thank you, Yusek. Sa hangaring mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay ang mga kabataang nangangailangan ng liver transplant, nakipagpulong si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga negosyante at top doctors from India.
Ayon sa First Lady, ang pakikinig sa mga hinaing ng taumbayan na napipilitang magpagamot sa ibang bansa na nagbibigay inspirasyon sa kanya upang dalhin ang pag-asa dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng unang ginang ang pagkasalba ng buhay, gawing mas abot kaya ng gamot, at maitayo ang serbisyong medikal ng kanyang pangunahing hangarin para sa mga kabataang lubos na nangangailangan sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng First Lady sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang oras at kaalaman sa India at umuwing bitbit ang pag-asang may isa sa katuparan ang kanyang mga mithiin para sa mga kabataang Pilipino. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Happy weekend!